Samantala may bago ng commander ang Eastern Command o Mindanao Command. Siya po ay si Major General Aurelio Baladad. Sa kanyang pangunguna sa turnover ceremony, sinabi naman ni AFP Chief of Staff Gregorio Katapang na kabilang sa mga tungkulin ni Baladad ay ang pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Si Waywaya Macalma sa detalye. Hamon ngayon ni AFP Chief General Gregorio Katapang sa bagong commander ng Eastern Mindanao Command na makamit ang kapayapaan sa kanyang area of responsibility habang siya ang pinuno. Maging ang progreso at kaunlaran sa syudad ng Davao City ay kailangan makamit. Ito naman ang tinanggap na hamon ng bagong talagang AFP East Mincom Commander na si Major General Aurelio Baladad, ang ika-8 commander na mamumuno ng East Mincom. I am very sure that Major General Baladad has a big shoes to fill, but I am confident that he can perform his functions with flying colors as he has always did in school and in his assignments. You must win the progress and ultimately win prosperity for the people of Eastern Mindanao AOR. Ginanap ang turnover ceremony sa Kampanakan, Davao City. Si Baladad ay dating commander ng 3rd Infantry Division na base rin dito sa Davao City. Ang kanyang pinalitan ay si Lieutenant General Ricardo Rainier Cruz na kung saan siya ay opisyal na magre-retiro ngayong araw bilang mandatory retirement ng AFP sa edad na 56. Bilang East Mincom Commander, hawak ni Baladad ang 4th, 10th at 6th Division ng Philippine Army na base sa Davao City. Nagpasalamat naman si Baladad sa liderato ng Department of National Defense at AFP sa ibinigay na tiwala sa kanya para sa pagtatalaga bilang hepe ng East Mincom. Ayon sa kanyang assumption speech, siya ay nangako na ipagpapatuloy niyang sugpuin ang mga kalaban ng Estado, kagaya ng New People's Army. Anya, kailangan nilang pag-aralan ng mga taktika ng grupo sa kanilang patuloy na pagre-recruit, lalo na sa mga kabataan at indigenous people dito sa Davao City upang matuldukan at tuluyan ng mawala ang NPA sa lugar. Siya rin ay nangako na patuloy nilang pananatilihin ang pag-implementa ng international humanitarian law at siguruhin na wala silang nilalabag na karapatang pantao sa tuwing sila ay may operasyon. We should continue with our campaign. Kasi maski sino yung umupo, sabi nga ng aming chief of staff, we have a plan. Habang pasasalamat naman ang iniwang mensahe ni Cruz sa institusyon at maging sa lokal na pamahalaan sa suportang ibinigay sa kanya, partikular sa mga programang makamit ang kapayapaan. Pagkatapos naman ng turnover ay namahagi sina General Katapang at General Iriberi sa 84th Infantry Battalion ng Philippine Army ng mga bagong M4 rifles, ang unang batalyon na nakakuha ng bagong baril dito sa Mindanao. Ayon kay Iriberi, maswerte ang mga sundalo ngayon dahil ilang taon pa lang sila sa serbisyo ay mga bagong baril na kaagad ang kanilang gagamitin. Hindi anya tulad noong panahon nila. Silang napakaswerte at sila po ang pinakaunang nakatanggap dito sa Mindanao. Sila, sa buong Mindanao, silang pinakaunang makatanggap ng Para kay Katapang, ang pamamahagi ng bagong M4 Assault Rifle ay isang patunay na hindi sila pinababayaan ng pamahalaan. So yung personal na nila baril yan, parang yan na yung bagong asawa nila. Retire na yung mga lumang baril. Kasi mas matanda pa yung baril kaysa sa may hawak ng baril. Yung baril natin, 1970s pa yun, 40 years old na yan. Itong mga umawak ng baril, yung iba dyan, 20 years old pa lang. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma, Davao City.